Marami na tayong nabalita ang mga kwento ng kurakot. Pero ito na marahil ang pinaka nakakagalit sa lahat. Ang makita ang limpak-limpak na salapi sa opisina di umano ng DPWH. Sa office po namin yan, sa Bulacan First District Engineering Office. Sa office po namin, normal po yan. Ang mga nasa larawang ito, magkano kaya suma total? Yung mga designated person po na pagbibigyan yan, Your Honor. Diyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko po yan. Pinicturean ko, natuwa po ako. Isa si Engineer Bryce Hernandez sa binansagan ni Senator Panfilo Lacson na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Ang tawag sa 5 mga tiga-DPWH na di umano nangurakot at naglustay ng 950 million pesos na kanila lang ipinatalo sa kasino. Base ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. May pasabog din ang mag-asawang Pacifico Curly II at Cesara Sara Diskaya. Ayon sa PCIJ o ang Philippine Center for Investigative Journalism, ang 6 na construction companies na itinatag ng mag-asawang Diskaya nakakuha ng 345 na mga proyekto mula sa gobyerno sa halagang 25.2 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Ang mga Diskaya rin mismo ang nagbunyag ng napakamarangya nilang pamumuhay sa kanilang mansyon na building sa Pasig kung saan meron silang halos 30 luxury vehicles. Sa hearing sa Senado sila kumanta ng mga kongresista na kanila raw sinuhulan, pati na ang mga opisyal ng DPWH. Katulad ng inasahan, karamihan sa mga sangkot na politiko tumanggi sa mga paratang ng mga Diskaya. Kabilang na si Ako Bicol Representative at dating chairperson ng House Committee on Appropriations Zaldico at House Speaker Martin Romualdez na kapwa pinabulaanan ang mga paratang. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Sa hearing sa Kongreso, nagkaharap sila ng karibal nila sa politika na si Pasig City Mayor Vico Soto. Kasinungalingan po talaga. Hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nilang magulo ang kwento. Pagkatapos ng hearing, nagpaunlak si Mayor Soto ng interview. Mayor Vico, maraming salamat sa interview na ito. Anong masasabi niyo sa nagiging takbo nitong mga investigasyon sa mga di umano kinurakot na proyekto ng gobyerno? Siyempre, hindi tayo natutuwa dahil sa masamang nangyayari. Pero natutuwa ako in the sense that parang mas may pakialam ang mga tao ngayon. Now we talk about the Diskayas, Mayor Vico. Favorite topic yata ng lahat ngayon. Oo. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Sabi mo hindi ka panipaniwala dahil sabi nila 2 to 3% lang yung kita nila. Pag kanina, nag-iba na naman yung statement. Umaabot naman daw sa 10 to 15% yung kita nila sa project. Pero dun mo may kita, talagang hindi mapagkakatiwalaan eh. Kasi paiba-iba ng kwento na baka kasama sa game plan na lituhin lang tayo. Baka mamaya, tanggapin natin lahat ng sinasabi nila. Yun pala ang endgame, walang ma-produce ng mga ebidensya, wala na mangyari sa mga kaso. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Ayoko na rin na parang sila lagi yung topic ko. Hindi lang naman sila yung dapat natin tingnan. Importante ngayon, managot ang dapat managot. Hindi lang sa ghost projects, kundi sa corruption in general, na mukhang ito nagiging mas malinaw na sindikato talaga to. Kong Roman Romulo of Pasig City. Kaalyado ni Mayor Soto si Congressman Roman Romulo na pinangalanan din ng mag-asawang Diskaya. Pinabulaanan nito ang sinabi ng mga Diskaya. Anong reaction niyo doon? Mahirap magsalita kasi whatever I say, sasabihin lang ng tao na hindi kasi kaibigan mo yan, kaya ganyan. Pero ang sinasabi ko lang, tingnan nyo ng maigi yung konteksto ng sinasabi ng Diskaya na yan.
Kasi kilala na natin, nakita natin nung campaign period hanggang ngayon, paano sila magsinungaling. Ganito na lang po. They have hundreds, if not thousands, of contracts in government. Sabi nila sa Senate hearing, to quote, wala kaming magawa. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination. Puwersado daw sila magbigay ng SOP. But out of thousands of projects, they named 26 individuals. So dun pa lang, makikita mo nang may mali dyan. Sinasabi mo, wala kang choice kundi magbigay. Bakit 26 lang yung pinangalanan mo? Ang gusto ko pong tanungin sa inyo, pwede ho bang bigyan nyo na po kami ng kumpleto na listahan? Your Honor, I invoke po muna my rights po. Pag naririnig mo itong mga lumalabas ngayon, kung sino mga nakatanggap ng bilyones na mga bribe, how does that make you feel? Parang minsan, napanghihinaan ng loob. Pero at this point, gagawin ko kung anong kaya kong gawin. Hindi ko kaya baguhin ang buong sistema. Pero kung ano yung sphere of influence ko bilang mayor, gamitin ko para sa tama. Naalala ko lang, kanina sa house pinakita yung pictures ng pera. Parang kahit sa picture, ngayon lang ako nakakita ng gano'n, na buong kwarto, punong-puno ng pera. Binibilang ko siya sa phone ko. Kung ganito, 1 million, umaabot ng 300 million na. Para ako nag-flashback, nung hindi pa ako mayor, yung automatic kickback sa politiko at sa mga government officials. Ang nababalitaan namin, ang SOP, at that time, 20% yung lagi kong naririnig. Ngayon, parang tumaas na yata. So, isipin nyo, budget ng Pasig, 5 billion. Kung 20%, that means 1 billion yan per year. Looking at the 9 companies of the Discayas, malinaw na yung iba dito, hiram resibo lang. Ginagamit yung papeles nila for a fee, of course. So again, hindi ibig sabihin inosente sila, kasama pa rin sila dito. O baka sila yung kumukolekta. Ang mga Diskaya rin ang may-ari ng St. Matthew General Contractor and Development Corporation na isa sa 2 mga kontratista na gumawa ng flood control projects sa Barangay de la Paz sa siyudad ng Binyan sa Laguna. Kalsada ho yan talaga, pero para na siyang Venice sa Italia dahil sa baha. At alam nyo ho, meron daw inilaan dito na 200 million pesos na flood control project. Pero tanong ng mga taga rito, nasan niya mga proyektong yan? Bakit hindi tumalab? Kasi yung baha dito ay 3 buwan na raw po na hindi bumababa. Nay, tay, dito ho kayo nakatira sa tricycle? Paano ho yun? Naupo ho doon sa tricycle. Bakit po? Yung bahay namin, di bugpos tubig Ayaw nyo na umuwi doon. wala nga po kuryente pati. Paano kayo nakakatulog ho niyan, tay? Nay, Bayan na lang po ng yung katawan. nakakahiga po kayo dito? Doon balik kami nakahiga. Tiis na lang po. Medyo dahan-dahan lang, madulas yung kahoy eh. So mahirap to para sa mga bata, mga senior citizen. Kayo, Nay, ano masasabi nyo? Palakihin nilang bahay nila, pahirapan nila kami. Hirap po kasi sitwasyon namin, mali. Kasi yung anak namin nag-aaral, tumitigil dahil sa baha. Naririnig nyo po yung mga hearing sa Senado tsaka sa Kongreso. Ano masasabi nyo ho doon? Mamalato na lang sila, sana ko ako. Hindi lang syempre yung pagpasok ng mga bata sa eskwela, yung mapapasok sa trabaho ang naapektuhan, pati yung mga maliliit na negosyo nandun sa looban. Una po, bakit ho nagkaganito tong inyong kalsada dati? Ano nangyari? Kasi po ma'am, kung papansinin niyo po ang aming mapa ng aming barangay po ay pinalilibutan po ng bodies of water. May Binyan River, merong Ilog Mariano at nasa unan po ang Laguna de Bay. Once tumaas ang tubig ng both rivers at po ang Laguna de Bay, talagang nag-overflow, nagbabackflow na po siya sa residential. So, dati pang ganito? Yes po. So ano ho ito? Bahagi na ng buhay ng mga taga rito? Unfortunately nga po, dahil catch basin po kami ng tubig po. So, July, August, September. So, pangatlong buwan na ho ito. Opo, baka sa amin ng tansya ho, ito'y baka abutin pa ng December. Pero nasa na daw po yung 200 million po na nakalaan na flood control project dito? Meron ba? Actually, ma'am, ang flood control naman po dito sa Binyan River po ay kumpleto po. Kumpleto? Kumpleto po. Wala naman pong talagang naging kulang po doon sa Binyan River. Po effective naman kasi hindi na po ganun ka-drastic po yung baha tulad po dati. Pero dapat sinamahan siya nung
solusyon sa Laguna Lakeside. Tama Yes ba? po, dapat po. Oo, yung ang na-address lang yung sa ilog. Yes po. Actually, dapat to, ang local government at saka national government is magtutulong. Kaya ang hiling ho namin sa ating national government is sana i-dredge po ang Laguna Lake ho natin. Sa pangkalahatan, masasabing incomplete yung flood control project dito sa inyong lugar kasi ang in-address lang yung ilog. Yes ma'am, in a way, ganun ho. Pinuntahan ng aming team ang 2 flood control projects sa tabi ng ilog na ayon mismo sa sumbong sa Pangulong website, nagkakahalaga ng halos 200 million pesos. Ang naunang ginawang proyekto sa 2, nagiba matapos daw humagupit ng Bagyong Krising noong Hulyo. Sa pagsisiyasat ng aming team, nalamang hindi lang flood control projects ang mga questionableng proyekto ng mga diskaya. Katulad ng 6 na palapag na New Rogasiano M. Mercado Memorial Hospital sa bayan ng Santa Maria sa Bulacan. Ang aprobadong budget nito, humigit kumula 380 million pesos para sa 4 na phase ng proyekto. Ang Phase 2, inasahang matatapos nitong September 4. Ang phase 2 po, naka-design na po yan na magkaroon siya ng steel framing up to the 3rd level ng buong building. Ayon sa website ng DPWH, 100% completed na ang kontrata. Gayong ang inasahang frame ng ospital, hindi pa rin daw tapos. Mga bakal pa lang para sa pundasyon ang nakatayo. Tinanong ng aming team ang in-charge sa proyekto. Ang Phase 1 ng proyekto na nagkakahalaga ng 60 million pesos, hawak daw ng local government unit ng Santa Maria. Yung design phase po na nasa 28 million, more or less. And then, yun po, yung remaining po, yun naman po ay inalat doon po para naman po doon sa first phase po ng construction. Tapos na po namin yun sa amin. Ang Phase 2 naman, hawak daw ng DPWH Bulacan 2nd District Engineering Office. At ang nakalaang pondo para rito, mahigit 71 million pesos. Ang kontratista, Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated, na pagmamay-ari rin ng mga diskaya. Ayon kay 2nd District Engineer George Santos ng DPWH Bulacan, habang ini-implement at ginagawa nila ang Phase 2 ng proyekto, nalaman daw nila na kailangang lagyan ang pundasyon nito ng tinatawag na geosynthetics. Ito po isang parang layer of fabric na makapal para maiwasang makapasok ang moisture mula sa lupa na papunta sa mga pundasyon ng building. Pero dahil wala sa original budget ang kakailanganing 11 million pesos para rito, kinailangan nilang bawasan ang budget. Dahil kulang na ang budget dahil sa dagdag gastos na geosynthetics, nag-iba na ang plano para sa ospital. Imbes na 3 stories ito, ang kinaya na lang ng natirang budget, yun na lamang pundasyon. Kaya po siya naging completed sa Phase 2 despite na hindi natapos yung pangatlong palapag ng steel framing kasi nga po, yan po ay napunta doon sa ibang items na kailangan gawin. So ang tawag po dyan ay variation order. Kaya po natapos yung Phase 2 natin ay nagawa na po yung mga changes sa variation order. Ang tanong ngayon, matatapos pa kaya ang ospital na kailangan pa man din ng mga taga Santa Maria? Ang bidding para sa Phase 3 and 4, sinuspinde nito lang Marso. Matetenga po ang ating proyekto. Siyempre nakakapanghinayang. Malaking tulong dahil in case po na magkaroon ng karamdaman, malapit na lang po. Sa kasalukuyan, kailangan nilang magsiksikan sa nag-iisang pampublikong ospital dito. Year 2023. Kumpain ako dahil po, kasi noon maraming pasyente. Diyan muna kami sa Kubol. Minsan may tumutulo, pag umuulan malakas, baha. Overcrowded sila, no, sa dami ng pasyente na gustong magpagamot sa kanila. Marami pong mga karatig bayan sa atin ang diyan din nagpapatingin.
lalawakan pa namin ang pananaliksik hanggang Catanduanes, kung saan meron ding naiwang nakatiwangwang na proyekto di umano ang mga kumpanya ng mga diskaya. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 school buildings. Different parts of the plan. Bago pa raw nadistino sa Viga Rural Development High School ang teacher na si Cherilyn taong 2019, nasimulan na raw ang pagpapatayo sa karagdagang school building ng kanilang senior high school department sa halagang halos 36 million pesos. Yung laboratory po sana makakatulong yon para magkaroon ng hands-on experience yung mga bata. Ang kontratista, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ng mga diskaya. Pero sa hindi raw malinaw na dahilan, ang konstruksyon natigil taong 2022. Sa ngayon, kung titingnan nyo, yung building po, ang makikita nyo lang doon ay 2 classrooms na hindi tapos, saka po mga poste. Napipilitan na lang daw ngayon ang eskwelahan na pagkasyahin sa 15 classrooms ang halos 500 mga estudyante nila sa senior high school. Siyempre po, naaapektuhan yung learning experience ng mga bata kasi limitado po yung kaya lang na ibigay ng eskwelahan para sa kanila. May mga classes po na 50 plus yung students. Nagiging congested po kami. Mainit po siya, parang hindi siya conducive area para po matuto po kami ng maayos. 20 minutong mula sa Viga, ang Bagamanok Rural Development High School, kung saan nakapanlulumo ang sitwasyon ng mga estudyante at mga guro dahil kulang na kulang ang classrooms. Ang ilang klase ginagawa sa building na naiwang hindi tapos. Unang-una, masikip, pangalawa, mainit, at hindi talaga mabibigyan sila ng tamang space para sila ay makapag-aral ng mabuti. Sa part po ng teacher, mahirap po yung situation kasi since hindi po siya tapos, kailangan tanggalin po namin lahat ng school records, lahat ng mga instructional materials dito kasi kapag umuulan or hindi man, pwede po siyang nakawin. 2018 pa raw sinimulan ang construction sa 4-story building pero naiwan din ito ngayong nakatiwangwang, gayong ang nagastos 36 million pesos. Sabi sa amin nung aming principal, ang taas niyan pwede natin gamiting venue bilang ballroom or activity room. So excited po talaga ang lahat. Yun nga lang, gumuhong parang bula, hindi naman kasi natuloy. Kakagalit. Kasi basic necessity na dapat binibigyan ng gobyerno ang classroom sana na hindi na pangyari. Particular na yung mga bata ang siyang nagdurusa. Wala naman akong choice para mag-aral kahit ganito yung paaralan namin para lang makapagtapos. Sa bayan ng Higmoto, dito pa rin sa Catanduanes, agaw pansin din ang nakatiwangwang na 4-story building ng Higmoto Rural Development High School. Halos 36 million pesos din ang halaga ng proyektong ito na sinimulan noong 2018. Ang kontratista, parehong kumpanya ng mga diskaya. Malaking epekto rin po kasi kung natapos po yan na building na yan, malaking tulong sa kakulangan ng classroom. Yung mga bakal, pinakalawang na at yung hollow blocks ay malambot na. Yung hagdan, may mga halaman na tumubo na. Yung mga gamit ng school dito na nakalagay, marami na talagang lumot siya. Sana po mapagpatuloy na ang pag-construct, mabigyan sana po ng budget para matapos na po siya. Mapakinabangan po ng mga estudyante po namin. Hiningi namin ang panig ng mga diskaya tungkol sa mga proyekto nila sa Binyan, Laguna, sa Santa Maria, Bulacan, at sa ilang mga bayan ng Catanduanes. Pero tumanggi munang magbigay ng anumang pahayag ang kanilang kampo. Sa pagkakabuking sa mga maanumalyang proyekto, lumalakas din ang panawagan para sa malinis at tapat na pamamahala. Kung hindi po ako nagkakamali, yung grupo ninyo ni na Mayor Magalong ang
nag-trigger sa lahat ng ito? Anong masasabi niyo doon? Sa akin naman, kung nasaan tayo ngayon, gawin natin yung part natin. Whether you're a student, media personality, government official, kahit anong isigaw ng isang mayor, kung walang pakialamang tao, walang mangyayari. Kailangan lahat po tayo magising. I think the most important thing that M4GG does is to put a spotlight on certain issues. Gusto kang baguhin, kailangan aminin mo muna na may problema. Kung hindi mo aminin na may problema, hindi mo aminin na may korupsyon, o may problema sa mga proseso natin sa pamahalaan, ano natin i-expect na aayos siya? Kung gusto natin talaga magbago bayan natin, kung gusto natin mag-level up tayo bilang isang bansa, kailangan kahit maliit, dapat ituring natin siya na nakakagalit, nakakadiri. Iyan lang talaga ang solusyon. Sa totoo lang, can you envision a future na pag lumabas ka sa kalsada at may nakita kang, uy, maganda yung kalsada, walang kinita dyan? Naniniwala ako na, opo, makakarating tayo doon. It will not be easy, it will not be quick, but if more of us, rather than less of us, continue to push the system, push the boundaries of what can be done, of what is normal, to denormalize corruption, normalize practices of transparency, for instance, makakarating at makakarating tayo dyan. Nagsimula na ang mga kilos protesta. Biyernes, nag-rally at walkout ang mga estudyante ng University of the Philippines sa Diliman. Kahapon, malaking rally ang idinaos sa EDSA. Hindi po pwede na tayo po ay masiraan ng loob at mawalan ng pag-asa. Tuloy lang natin ang laban dahil ang laban natin ay hindi para sa sarili natin, kundi ito ay laban para sa bayan. I think for those of us with the platform, the burden is on us to keep talking about it, keep sharing what we know, really just helping to push everything forward. Kasi ito na to eh. Ito na yung opportunity. Alam kong sawang-sawa na po tayo sa mga lumang kalakaran. Ayaw na natin dun sa mga babalitaan na korupsyon. Pero kung isa, 2 tao lang kikilos, walang mangyayari. Kailangan lahat po tayo. So let's all do what we can in our own ways, in our own capacities. And hopefully, before we know it, we're in a better Philippines. Thank you, Mayor Vico. Thank you. Salamat po. Sa pagtatapos ng ulat na ito, balikan natin ang mga pera sa mesa na marahil siyang magiging simbolo kung gaano kalala ang pangungurakot sa ating gobyerno. Lantaran, garapalan. Habang ang higit na nakararami, hirap na hirap maitawid ang bawat araw. Palakihin nilang bahay nila, pahirapan nila kami. Tandaan, pera natin to. Magbantay kung gusto natin ng pagbabago ang mga tiwali. Huwag nating tatantanan.